Ano ang kahinaan ng puso ninyo? Yung bang nakapagpapalambot sa inyo, gaano man ang pagmamatigas na ginagawa ninyo? Yung bang nakapagpapabigay sa iyo, kahit anong tibay mo? Yung nakapagpapakalmado sa iyo, nakapagpapangiti pa sa iyo, kahit anong galit mo? Nahihiya, natatakot ka bang ipakita ito? Dahil dito, ay pwede kang matulad kay Kristo. Kaya, huwag kang mahiya. Huwag kang matakot na ipakita ang kahinaan mo. Ang mahalaga, naawa ka, nagbigay ka, tumulong ka, may ginawa ka, nagpatawad ka, umunawa ka. Kung niloko ka, hindi mo nasagutin yon. Pagharap mo sa Panginoon, hindi niya sasabihin sa iyo pagdating ng panahon, nagpaloko ka. Ang makakount doon, yung pagtulong. Yung naloko sa iyo, siya mananagot doon. Don't you realize na kapag tayo naaawa, hindi na tayo ang Diyos na ang kumikilos o gumagawa. Don't you realize na kapag tayo naaawa, parang yung awa na yan ay hindi na dumadaan sa ating isipan. Basta naaawa ka lang na hindi mo malaman, ma-explain ang dahilan. Maliwanag naman sa iyo ang dahilan kung bakit tinanggap pa rin ng Ama ang alibughan niyang anak na pilit na kinuha ang mana sa kanya samantalang buhay pa siya, only to spend it sa mga bagay na walang kwenta. At kailan pa sa iyo naging maliwanag ang dahilan? Ang Diyos para iligtas lang tayo, magkakatawang tao, maliwanag ba ang dahilan? Para lang ganito yan. Maliwanag ba sa iyo ang dahilan? Ito man ay iyo o hindi mo karanasan, pero nakita mo naranasan ng iba. Maliwanag ba sa iyo ang dahilan kung bakit tinanggap at inalagaan mo pa rin sa huli ang asawa mong dumurog ng puso mo? Tinanggap mo pa rin ang anak mong lumapastangan sa iyo? Pinahalagahan mo pa rin ang biyanan mo, ang manugang mo na hindi nagbigay pakita ng halaga sa iyo? Nagbibigay ka pa rin, tumutulong ka pa rin sa kapatid mo o sa kaibigan mong ang dami mo nang naibigay na feeling mo na lang ikaw ay naluloko. Nakita mo ba ang maliwanag na dahilan para dyan? Hindi ba't wala naman? Kung meron man maisip na dahilan, maintindihan mo ba ng lubusan? Hindi! Kasi hindi na yan sa tao. May kinalaman na ang Diyos dyan. Hindi na yan emosyon mo lang. Emosyon na ng Diyos yan na kumikilos sa iyong katauhan. Ang gumagana dyan ay hindi na pagkatao mo lang. Ang pagiging anak mo na ng Diyos ang gumagana dyan. Hindi yan kahinaan. Kalakasan yan. Kasi dyan mo mas nararamdaman ang Diyos na kumikilos sa iyong kalooban, sa iyong katauhan. And besides, hindi mo masasabi, makiklaim na ikaw ay malakas kung ang ginagawa mo ay kaya rin ng iba. Sabi ng Panginoon, tumulad kayo sa mga bata na para bang sinasabi niya, huwag kayong mahiya, huwag kayong matakot na maging mababa, mahina sa pananaw ng mundo kung ito naman ay kalakasan para sa mga mata ko. Ang sinasabi ng Panginoon, kang mag-alala, kasama mo ako nang gawin mo yan, nang magpatawad ka, nang tumulong ka, nang maawa ka, kasama mo rin ako sa magiging epekto niyan, hindi kita iiwanan.